Kumusta mga ka-detour? Welcome back to my channel. So for today's video ay off mountain muna tayo. At magmo-moto vlogging muna tayo ngayong araw para i-review ang quality ng intercom na Fredcon FX. So let's go! Alright guys, you're listening now to the sounds of Fredcon FX, which is connected to my Insta360 X4. And during this vlog, I will just keep talking, no, para kayo na yung humusga kung okay ba yung quality ng Fredcon FX pag connected siya sa action camera. Ngayon ay pag-usapan natin ang specification nitong Fredcon FX na nabili natin sa Shopee. Actually guys, first time ko magkaroon ng intercom at first time ko rin gumamit na to. But before ako bumili nito, ay bumili muna ako nung Boya WM3T2 na nabili ko sa Shopee sa halagang 2,400 para i-connect sa aking Insta360 X4. Ayun nga, kasi naghahanap ako ng Bluetooth mic na compatible dito sa Insta360 X4. At nung nag-search ako sa YouTube, nakita ko na yung mga riders na may Insta360 X4, ang ginagamit nila nung iba ay Boya na yun nga, WM3T2. In-order ko siya and then nagamit ko naman, but unfortunately okay pala siya kapag mabagal ang takbo. Pag nasa 30 to 40 kilometers per hour lang yung takbo mo, is okay siya. Kaya lang kapag nagtatakbo ka na ng 60 kph, ay ang lakas na nung hangin, yung ingay, at hindi malinaw yung boses. Kaya nag-decide ako na i-try itong Fredcon FX kasi karamihan sa napanood ko maganda yung nila, yung feedback dito na using Fredcon and Insta360 X4. Kaya yun, napabili ako and then ito, first time ko lang siyang gamitin. Yung Boya ko naman guys, although hindi ko na siya ginagamit for motovlogging, ay nagagamit ko naman siya sa pag-akit ko sa bundok habang naglalakad, tumatawid sa ilog, doon ko siya nagagamit. So hindi naman siya nasayang, although na hindi ko siya nagagamit na for motovlogging kasi nga ganun yung issue niya. May purpose pa rin naman siya. Ginagamit ko naman siya sa mga pag-akyat ko sa bundok. Pag-usapan naman natin ngayon yung specification ng Fredcon FX. Okay? medyo nagkakamali ako ng bigkas na babanggit ko lagi ay KY Pro, no? KY Pro ng Fredcon kasi yun yung isa sa mga pinakasikat na intercom ng Fredcon. Ito yung mas latest version naman, itong Fredcon FX, and then mas may pinaka-latest dito which is yung Fredcon FX Pro naman. Ayan. Pero hindi naman masyado yung pagkakaiba nila, no? May mga in-upgrade lang na konti. Isa sa mga features nitong Fredcon FX ay yung kaya niyang kumonek sa 10 riders, no? Kahit 10 kayong nag-uusap-usap dito, 10 kayong nakakonect, diba? Intercom nga, intercommunication. So walang problema, no? Napakaganda nun. Kapag nagra-rides kayo at marami kayo, nasa 10 kayo, pwede kayong mag-usap-usap sa daan habang nagra-rides kayo. So hindi kayo aantokin at maboboring. Hindi lang naman Fredcon FX to Fredcon FX yung pwedeng i-connect, no? Yung ibang model ng Fredcon, for example yung KY Pro, ay pwede rin siyang i-connect, no? As long na hanggang 10 riders lang kayo. And then ano na rin siya, IP67
Ibig sabihin guys, siya ay waterproof. Kahit malubog siya sa baha, for example yung helmet mo nahulog sa baha, nabasa siya, hindi siya masisira, hindi siya papasukin. Best features nitong Fleetcon FX ay yung 250 to 1,000 meter range ng connection niya. So ibig sabihin, kapag as long na nasa 1,000 meters ang agwat ninyo ng mga kasama mo na naka-intercom din, is hindi siya maglo-lost connection. No, pero pag lumampas tayo dun sa 1,000 range, dun na siya maaaring maging choppy na or ma-disconnect na. Pero yung 1,000 meter na yun, malayo na yun guys, no? 1 kilometro. Malayong agwat na yun. At karamihan naman sa mga nagra-rides, lalo na pag mga tropa-tropa lang, mga magkakaibigan, mga nagjo-joyride lang, hindi naman nag-iiwan na ng ganun kalayo. Isa sa mga nagustuhan kong features nitong Fleetcon guys is yung music sharing niya guys. Kapag ito nakakonect sa cellphone at yung server ay nagpatugtog ng music, maririnig yun ng lahat. So pwede kayong kumanta ng sabay-sabay. Ayos yun, no? Pwede ka magpatugtog ng video okay. Di habang nagra-rides kayo, kantahan kayo, mag-video okay kayo. At naririnig ng bawat isa yung mga boses nila, di ba? Hindi mo malalaman kung sino sintonado sa inyo. Pero guys, kapag nakakonect siya guys sa cellphone lang siya nakakonect. So hindi pwedeng dual connection to na nakakonect sa action camera tapos nakakonect din sa cellphone. So kung nakakonect siya sa action camera is hindi ka pwedeng magpatugtog. Unless kung may ganong features yung action cam mo na habang nagre-record ka, pwede magpatugtog. Pero hindi siya pwede, no? Karamihan naman sa action cam walang ganong features. And talagang sa cellphone lang siya. Kapag sa cellphone lang siya, yan, pwede ka mag-music, mag-sound trip habang nagre-rides. Pero habang nag-vlog ka, nagre-rides ka, hindi ka makakapatugtog. Maliban na lang kung dalawang intercom yung bibiliin mo. O kaya meron kang isang wireless mic na nakakonekta dun sa action camera mo. Pagdating naman pala guys sa battery life, masyadong makunat ang battery nito guys. So inaabot ito ng 30 hours kung calls lang. At ina-advise nga pala, no, kapag gumagamit tayo nito, huwag tayong gumamit ng fast charger, no? At huwag din natin i-overcharge. So may oras lang yung pag-charge na to. Tingnan na lang natin dun sa manual kung ilang oras siya i-charge para tumagal yung lifespan ng battery niya. So kailangan natin ng mag-ingat sa pag-charge nitong Fleetcon FX. Okay guys, nandito na tayo ngayon sa Central, Barangay Central. Nandito tayo sa National Power Corporation, Pulang Lupa, San Jose Occidental, Mindoro. And ayan, habang nagsasalita ako, ganito yung tunog niya kapag nakababa yung visor ng ating helmet. And then subukan natin na nakataas yung visor. Tingnan natin yung wind noise niya, kung maganda ba yung wind noise cancellation niya. Ayan guys. So makikita nyo, nakataas yung visor natin. Try natin ng mas mabilis. Nang naka-open tong visor natin. So nasa 60 tayo. $75 kilometers per hour, 80 kilometers per hour. Ayan. Oops. Okay. Tayo makapatakbo ng mabilis dito, maraming sasakyan. Basta peak hour, yan kasi. Doon sa unahan, try ulit natin. Yan.
So try naman natin ang nakababa yung visor, guys. Mga auditor, tingnan natin kung yung quality ng sound. Ayan, as you can see, nakababa yung visor. Tumatakbo tayo around 55 kilometers per hour. And subukan natin ang mas mabilis pa. 70. May patawid. 75. 82 kilometers per hour. Oy, kurbado. Solid lane na white. Dito tayo sa kanan. Alright. So paggabi na, 70 kilometers per hour. Kaya na humusga, mga kaditor, kung pasok ba sa standard nyo tong quality ng Fredcon FX. No, at mamaya, pag in-edit ko tong video, di ko siya lalagyan ng effects. Natural sound lang siya. Kung ano yung nire-record natin ngayon dito, yun lang. Wala tayong nilalagay ng mga effects pag in-edit na natin to sa computer. We are here in Busuanga Bridge, and you can see the river. Ito ang tinatawag nila na Busuanga River. Okay. Alright. What if maglakad kaya ako pababa para makita nyo yung ano, yung range. Lakad ako dito sa may baba ng ilog. May daan ba dito? Hala. Ayan. May daan, guys. Tingnan natin kung maririnig nyo pa rin. I-lean ko lang yung camera konti. Yan. Okay, bababa ako dito sa tabing ilog. Tingnan natin kung naririnig nyo pa rin yung sound. Oops, may malaking kable. Yan. Alright. Parang maganda tumambay dito Ayan, guys, dito ako. So maglalakad-lakad tayo, guys. Yan. Tingnan nyo na lang kung naririnig pa yung sound. Ang ganda ng paligid. Okay pala tumambay dito para maganda magpalipad ng drone dito Babalik ako dito, maganda pala dito. Okay mga auditor, that's all for today's video. Kayo nang mag-judge kung okay ba sa standard nyo yung quality ng sound ng Fredcon FX. And on my next vlog, papasyal ko kayo either sa Devil's Mountain or Mount Zion. Devil's Mountain ng Naibuan or Mount Zion ng Rizal, Occidental Mindoro. Okay guys, so hanggang dito na lang yung video natin, and see you on my next vlog. Ingat ang lahat at huwag kalimutan magdasal. Paalam.